Kung isang araw ay kailangan mong tumakas mula sa iyong sariling bansa sa loob lamang ng 72 oras walang bahay, walang pera, at walang sinumang kakilala tapos may isang bansang bigla na lamang aabot ng kamay upang tulungan ka kahit hindi ka nila kilala, ano ang mararamdaman mo? Ito ang kwento ng isang pamilyang nakaranas ng hindi inaasahang bayanihan at pusong Pinoy. Ang galingaw-ngaw ng huling pagsabog na yumanig sa lungsod ng Tehran ay patuloy na umuugong sa alaala ni Amir. Mahigpit niyang niyakap ang 7 taong gulang niyang anak na si Laila, habang ang kanyang asawang si Sarah ay nagkukumahog na isiksik ang mga pinakaimportanteng gamit sa isang maliit na maleta ang tanging kayang bitbitin ng kanilang mga kamay. Walang nakakaalam kung makakabalik pa ba sila. Ang kanilang tahanan, na dati puno ng halakhak at pagmamahalan, ay naging isa na lamang gusaling nanginginig sa gitna ng asul na usok at naghaharing takot. Ang desisyong lumikas mula sa kanilang bansa ay nabuo sa loob lamang ng ilang oras nang kumalat ang balita tungkol sa panibagong serye ng pag-atake. Alam ni Amir na hindi na niya maaaring isugal ang buhay ng kanyang anak. Ang huling flight na nakuha niya ay magdadala sa kanila patungo sa Pilipinas, isang bansang halos wala siyang alam, kundi ang kwento-kwentong ito raw ay mapayapa at ang mga tao ay palaging nakangiti. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa madaling araw. Nakasubsob si Laila sa balikat ng kanyang ina dahil sa labis na pagod. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa walang tigil na pag-iyak at 3 araw na walang tulog. Ang mga nakalipas na araw ay binalot ng tunog ng mga sirena, putok ng baril at matinding panik. Ang nakalipas na 72 oras ay tila naging 72 taon. Maingat at puno ng pangambang, inilibot ni Amir ang kanyang paningin sa paligid ng paliparan. Ang lahat ay tila bago at kakaiba. Ni isang salita sa mga karatula na nakasulat sa Ingles at Tagalog ay hindi niya maunawaan. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gitna ng malawak na karagatan nang walang dalang kompas. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin, ang mainit na ngiti ng isang opisyal ng imigrasyon, mabagal at malinaw na nagsalita ang lalaki sa wikang Ingles. Pilit na tinutulungan ang pamilya nang mapansin nitong tila sila ay litong-lito. "Welcome to the Philippines," sabi ng opisyal. Napakasimple ng mga salitang iyon, ngunit sapat na upang mapaluha si Sarah. Sa mga sandaling ang kanilang mga puso ay puno ng sugat, ang maikling pagbating iyon ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi nila alam na ang susunod na 72 oras sa bagong lupang ito ay tuluyang magpapabago sa kanilang pananaw sa mundo at magtuturo sa kanilang wasak na pamilya kung paanong ang kabutihan ng mga estranghero ay tunay na makapagpapagaling ng mga sugatang puso. Sa unang gabi nila sa isang maliit na motel sa Maynila, halos hindi nakatulog si Amir. Kahit na ang mga ingay sa paligid ay malayong malayo sa kanilang pinanggalingan, sa tuwing may matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan, mabilis na kumakabog ang kanyang dibdib. Mas mabilis ang reaksyon ng kanyang katawan kaysa sa kanyang isip, agad siyang napapabangon at natitigilan. Ang tunog na iyon ay hindi bomba o sirena ng digmaan. Isa lamang itong sirena ng ambulansya na dumaan sa kalsada sa tapat ng kanilang inuupahan. Ngunit para sa isang taong katatakas lang sa lugar ng sagupaan, anumang tunog na halos katulad nito ay sapat na upang gisingin ang mga nakakakilabot na alaala. Napabangon si Laila at mahinang tinawag ang kanyang ama. Ang malalaki at bilugang mata ng batang babae ay puno ng takot. Agad siyang hinila ni Amir at niyakap ng mahigpit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maitim na buhok ng anak at bumulong. "Ayos na, ligtas na tayo rito." Kahit sa kailaliman ng kanyang puso, hindi pa rin siya sigurado kung may lugar pa ba sa mundo na tunay na ligtas. Kinaumagahan, sumilip ang sikat ng araw ng Pilipinas mula sa manipis na kurtina ng kanilang kwarto. Ang amoy ng piniritong bawang at sinangag ay tinangay ng hangin mula sa isang karinderya sa ibaba. Ang ingay ng mga taong masiglang nag-uusap-usap ay ibang-iba sa nakakabinging katahimikan at tensyon sa kanilang bansa. Binuksan ng bahagya ni Sarah ang bintana at nakita niya ang isang tindera na nag-aayos ng mga makukulay na prutas sa kanyang kariton. Napangiti siya nang walang sinasadya, ang unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Nagpasya si Amir na bumaba upang bumili ng pagkain.
Dala niya ang kakarampot na cash at ang buong tapang na natitira sa kanya. Nang makalapit siya sa maliit na karinderya sa silong ng gusali, pilit niyang ipinaliwanag sa pautal-utal na Ingles na nais niyang bumili ng pagkain para sa 3 tao. Tumingin sa kanya nang may pagtataka ang may edad na tindera bago ito ngumiti ng malapad at itinuro ang mga nakahaing ulam sa likod ng salamin. Kaunti lamang ang alam nitong Ingles, kaya gumamit ito ng senyas at ngiti upang makipag-ugnayan. Nang maglabas ng pera si Amir upang magbayad, kinawayan ng tindera ang kanyang kamay bilang pagtanggi sa ilang bahagi ng bayad at nagdagdag pa ito ng isang balot ng pagkain. For the little girl, sabi ng tindera habang nagbibigay ng isang napakalambing na ngiti. Natigilan si Amir. Hindi niya inasahan na ang isang estranghero na hindi man lang alam ang kanyang pangalan ay mag-aabot ng ganitong kabutihan. Ang sirena kagabi ay umuugong pa rin sa kanyang isip, ngunit ngayong umaga, nagsimula siyang makarinig ng ibang tunog, ang halakhak, ang tawaran ng mga mamimili, ang buhay na patuloy na dumadaloy ng payapa, at marahil, ito ang unang senyales na ang 72 oras sa Pilipinas ay hindi matutulad sa nakalipas na 72 oras. Matapos ang 2 araw sa murang motel malapit sa airport, alam ni Amir na hindi sila maaaring manatili roon ng matagal. Limitado lamang ang dalang ipon at ang hinaharap ay puno ng mga tandang pananong. Nagsimula siyang maghanap ng mas matagalang mauupahan gamit ang mahinang wifi sa lobby. Ang wika ay isang malaking pader, ngunit pumanig sa kanila ang swerte ng magboluntaryo ang isang receptionist na nagngangalang Joy na tawagan at ipagtanong ang mga paupahang bahay para sa kanya. Mahusay siyang mag-Ingles. At nang malamang ang pamilya ay tumatakas sa digmaan, naging seryoso at puno ng awa ang kanyang mukha. May maliit na apartment sa isang tahimik na eskinita. Hindi mahal ang upa at mabait ang may-ari, sabi ni Joy. Nang hapong iyon, tinulungan sila ni Joy na magtawag ng taxi at isinulat ang address sa Tagalog para sa driver. Ang maliit na eskinita na nilikuan ng sasakyan ay tahimik, may mga punong nakatanim sa gilid, at ang huni ng mga ibon ay pumalit sa maingay na makina mula sa highway. Ang 4 na palapag na gusali na kulay krema ay mukhang luma na ngunit malinis at maayos. Naghihintay sa pasukan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang may-ari ng gusali. Tumango siya ng bahagya at malapad na ngumiti. Magandang araw po. Agad na yumukod si Amir bilang tugon, kahit hindi niya palubos na naiintindihan ang kaugalian. Nararamdaman niya ang matinding paggalang at kabutihan sa kilos na iyon. Tumulong si Joy sa pagsasalin ng usapan mula sa upa, deposito hanggang sa mga maliliit na alituntunin. Nang makita ang mismong kwarto, nakahinga ng maluwag si Sarah. Hindi kalakihan ang kwarto, mayroon lamang 2 maliit na kama, isang aparador at isang makitid na balkonahe kung saan tanaw ang isang puno ng mangga. Ngunit para sa mga taong kakatakas lamang sa ulan ng bomba, ang isang kisame na hindi umuuga at mga bintanang hindi basag ay higit pa sa sapat. Habang pumipirma ng kontrata, kalahati na lamang ng deposito ang hiningi ng may-ari nang walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan lang kayong bumangon, mabagal na sinabi ng lalaki habang isinasalin ito ni Joy. Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang luha. Hindi niya lubos akalain na ang taong hindi pa nila nakakasama ng kahit isang oras ay pagkakatiwalaan sila ng ganito. Nang gabing iyon, naupo ang maliit na pamilya sa sahig ng bagong kwarto habang kinakain ang kanilang biniling hapunan. Tumawa si Laila nang makita ang isang pusang kahel na naglalakad sa balkonahe. Ang halakhak na iyon ay mahina, ngunit napakalinaw sa tahimik na eskinitang iyon. Wala pa silang formal na estado, walang katiyakan at walang sagot para sa bukas. Ngunit mayroon silang pansamantalang tahanan at kung minsan, ang salitang pansamantala ay sapat na upang mapatigil ang panginginig ng kanilang mga puso. Sa unang umaga sa apartment sa maliit na eskinita, na unang gumising si Laila, bahagyan niyang binuksan ang pinto ng balkonahe. Ang maligamgam na hangin ay pumasok sa manipis na kurtina kasama ng huni ng mga ibon at tunog ng mga tricycle na dumadaan. Ang lahat ay tila napakaordinaryo, ngunit para sa isang batang nakasanayan na ang tunog ng putukan, ang pagiging ordinaryong ito ay walang kasing halaga. Habang nag-aayos si Sarah ng mga damit sa aparador,
Nagpasya si Amir na lumabas upang mamili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pababa siya ng hagdan nang may pag-aalangan, hindi pa sanay sa pagngiti at pagbati ng mga tao, ngunit sinusubukan niyang gayahin ang iba. Sa labas ng gusali, isang matandang babae ang nakaupong nagdidilig ng mga halaman. Iniangat niya ang kanyang paningin nang makita si Amir, bago ngumiti ng napakalapad hanggang sa manliit ang kanyang mga mata. Magandang umaga. Natigilan ng bahagya si Amir bago inalala ang itinuro ni Joy kagabi. Magandang umaga po, utal, ngunit sinserong sagot niya. Tumawa nang mahina ang lola dahil sa tuwa at nagsalita ng mahabang Tagalog na hindi niya maintindihan. Ngunit napakainit ng tono nito kaya hindi na kailangan ng tagasalin para maramdamang puno ito ng magandang hangarin. Hindi nagtagal, pumasok ang matanda sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay may mga hinog na saging na saba. Inabot niya ito kay Amir habang nakaturo sa itaas. Animoy nagtatanong tungkol sa kanyang anak na babae. Thank you, pauli-ulit, nasabi ni Amir habang yumuyukod. Pag-akyat niya sa kwarto, laking gulat ni Sarah nang makita ang prutas sa kamay ng asawa. Nagningning ang mga mata ni Laila nang malamang regalo iyon ng lola sa ibaba. Kinahapunan, habang namimili si Amir sa isang convenience store, nakatayo siya ng lito sa harap ng mga estante, hindi malaman kung ano ang pipiliin dahil hindi niya mabasa ang mga label. Napansin siya ng isang binatang Pilipino na nakatayo sa malapit, kaya't nilapitan siya nito at tinanong sa simpleng Ingles kung kailangan niya ng tulong. Matiyagang ipinaliwanag ng binata ang pagkakaiba ng mga produkto at itinuro pa sa kanya ang isang translation app sa telepono. Bago sila maghiwalay, ngumiti ang binata at sinabing, "If you need help, just tell me. I live in the next building." Ang mga ngiting iyon mula sa matandang babae, mula sa tindera, mula sa binata sa tindahan ay maaaring maliit na bagay lamang para sa mga taong nakasanayan na ito. Ngunit para sa pamilyang nawalan ng lahat, ang ngiti ng mga estranghero ang unang patunay na ang mundo ay hindi lamang binubuo ng mga bomba at takot. At sa maliit na eskinitang ito, nagsimula silang maniwala na ang kabutihan ay mas malakas na wika kaysa anumang salita sa mundo. Ang amoy ng ginigisang bawang at toyo ay dinala ng hangin ng gabing iyon na biglang nagpagutom kay Amir. Simula nang dumating sila sa Pilipinas, hindi pa talaga sila nakakakain ng mainit at bagong lutong pagkain. Madalas ay mga delata o instant noodles lang mula sa convenience store. Tiningnan ni Sarah ang kanyang anak na nagsisimula ng malungkot dahil sa pangungulila sa kanilang bayan. Gusto niyang maramdaman ni Laila ang init na katulad noong nasa Tehran sila. Kahit alam niyang walang makakapantay sa dati nilang tahanan, baka sakaling ang pagkain ay makatulong na magpagaling ng kanilang kalooban. Habang nag-uusap ang tatlo, kung susubukan nilang maghanap ng makakainan sa labas ng eskinita, may mahinang kumatok sa pinto. Maingat na binuksan ni Amir ang pinto at nakita ang matandang babae na nagdidilig ng halaman kaninang umaga. Nakangiti ito habang may hawak na isang kaldero o lalagyang stainless. "Nagluto ako, para sa inyo," mabagal nitong sabi habang iniaabot ang pagkain kay Amir na lito itong tinanggap. Sa loob ay may mainit na kanin, adobong manok, at itlog na malasado ang pagkakaprito. Ang nakakatakam na amoy nito ay agad na nagpakulo sa kanyang tiyan. Paunli-ulit siyang nagpasalamat. Kahit limitado ang kanyang bokabularyo, ang kanyang mga mata at tono ng boses ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang matinding pasasalamat. Nang ilapag ang pagkain sa sahig, tiningnan ito ni Sarah nang may pag-aalinlangan. Hindi pa siya nakakakita ng pagkaing Pilipino at hindi niya alam kung ano ang lasa nito. Ngunit sa unang subo, napaangat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay nagningning. Napakasarap, bulong niya sa wikang Persian. Tumawa si Laila nang makagat niya ang buong paminta, ngunit maya-maya ay ngumiti ito ng malapad at humingi pa ng isa pang subo. Ang tawa ng kanyang anak ay nagpatawa na rin kay Sarah, isang halakhak na hindi nila narinig sa mahabang panahon. Matapos kumain, nagpasya si Sarah na dalhin ang mga datiles na dala-dala pa nila mula sa Iran, kumatok sa pinto ng matandang babae upang magpasalamat. Nang iabot niya ang matamis na prutas, nagulat ang matanda bago ngumiti at tinanggap ito ng may galak. Kahit na hindi sila nagkakaintindihan sa salita,
ang pagpapalitan ng pagkain ay naghatid ng mensahe na mas malinaw pa sa anumang wika. Nang gabing iyon, nakasandal si Amir sa pader habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at anak na nakangiting nakapahinga. Nagsimula siyang makaramdam na ang hindi pamilyar na bansang ito ay unti-unti silang niyayakap ng tahimik. Ang unang tunay na pagkain sa bagong lupa ay hindi lamang pumuno sa kanilang gutom, pinuno rin nito ang pag-asang nawala kasabay ng mga pagsabog sa kanilang bayan. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Laila sa maliit na balkonahe, bitbit ang drawing book na dala pa niya mula sa Iran. Kumuha siya ng isang maikling krayola at iginuhit ang dati nilang bahay na labis niyang pinangungulilaan. Kahit simple ang guhit, sa paningin ni Sarah ay puno ito ng masasakit na alaala. Samantala, abala si Amir sa kanyang telepono, sinusubukang maghanap ng mga pangunahing salitang Tagalog. Binuksan niya ang translation app at binasa ng malakas at mabagal ang mga letrang nakita sa screen, "Kumusta?" Tumawa ng mahina si Sarah nang marinig ang pagtatangka ng asawa. Sinubukan din niyang sabihin ito at kahit hindi pa perpekto, ang atmosfera sa kwarto ay napuno ng kaunting saya na pansamantalang nagpalimot sa kanilang stress. Nang hapong iyon, nagpasya si Amir na ilabas si Laila at maglakad-lakad sa unahan ng eskinita. Sa daan, nakita nila ang dalawang batang Pilipino na naglalaro ng bola. Huminto ang mga bata at tiningnan si Laila nang may kuryosidad bago ngumiti sa kanya. Nakatayo lang si Laila nang may pag-aalinlangan. Gusto niyang sumali ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Yumuko si Amir at bumulong, "Subukan mong sabihin ang salitang itinuro ko sa iyo." Huminga ng malalim ang bata at mahinang sinabi, "Kumusta?" Agad nang ngumiti ng malapad ang dalawang bata at sabay na sumagot, "Kumusta?" Pagkatapos ay inaya siya nitong maglaro ng bola gamit ang mga palakaibigang senyas. Kahit iilang salita lang ang kanilang nagagamit upang magkaintindihan, ang halakhak ng mga bata ay umaalingaw-ngaw at bumura sa hangganan ng wika. Pinanood ni Amir ang eksenang iyon nang may mainit na pakiramdam sa puso. Hindi niya kailanman inakala na ang isang simpleng pagbati ay mabilis na magbubukas ng pinto patungo sa pagkakaibigan. Pagbalik sa kwarto, tumakbong lumapit si Laila sa kanyang ina nang may pananabik. "Ma, marunong na akong magtagalog," sabi niya nang may malapad na ngiti. Mahigpit na niyakap ni Sarah ang anak. Kusang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asang nagsisimula ng sumibol sa puso ng kanyang anak. Nang gabing iyon, magkakasamang nirerepaso ng maliit na pamilya ang mga bagong salita. "Kumusta?" "Salamat." "Opo." Ang mga simpleng salitang ito ay maaaring maliit na bagay lamang para sa mga Pilipino, ngunit para sa pamilyang nagsisimula ng bagong buhay, ang unang salitang Tagalog ay tulad ng isang tulay na nag-uugnay sa kanila sa isang bagong mundo. At sa bawat oras na sinasabi nila ang kumusta, sinasabi rin nila sa kanilang sarili na ang kanilang bagong buhay ay tunay na nagsimula na. Lumipas ang ilang araw, unti-unting nakasanayan ng pamilya ni Amir ang bagong ritmo ng buhay sa maliit na eskinita. Ang tunog ng mga naglalakong vendor sa umaga, ang amoy ng kape at sinangag na dala ng hangin, at ang maiikling pagbati mula sa mga kapitbahay na namumukhaan na nila. Ngunit may isang katotohanang nananatili. Wala pa rin silang kita at ang dalang pera ay mabilis na nauubos. Sinubukan ni Amir na maghanap ng trabaho kahit alam niyang malaking hadlang ang kanyang wika at estado. Naglakad-lakad siya sa mga tindahan sa paligid, ginagamit ang translation app para magtanong kung mayroon ba silang trabaho. Maraming tindahan ang ngumingiti ngunit gumagalang na umiiling. Ang iba ay pinayuhan siyang lumapit sa mga ahensyang tumutulong sa mga refugee. Isang araw, habang nakaupo at nagpapahinga si Amir sa labas ng gusali, nilapitan siya ng may-ari ng apartment. Kinumusta siya nito gamit ang simpleng Ingles. Nang malamang naghahanap siya ng trabaho, natahimik ang may-ari sandali bago sinabi, "Mayroon akong maliit na laundry shop sa likod ng gusali. Kung hindi mo ikakahiya, pwede kang tumulong muna doon. Hindi ganoon kalaki ang sweldo, pero sapat na para makapagsimula." Natigilan si Amir. Hindi niya inasahan na makakatanggap siya ng ganitong oportunidad ng napakabilis. Agad siyang yumukod, nagpasalamat ng paulit-ulit at bahagyang nanginig ang kanyang boses sa sobrang pasasalamat. Sa araw ding iyon,
nakatanggap rin ng tulong si Sarah. Dinala siya ng matandang lola sa ibaba sa isang patahian ng damit sa kanto at ipinaalam na ang may-ari ay naghahanap ng taong marunong magkumpuni ng mga damit. May kasanayan si Sarah sa pananahi simula pa nang nasa Iran sila kaya't sinubukan niyang makipag-usap. Kahit mahirap magkaintindihan, pumayag ang may-ari ng patahian na subukan siyang pagtrabahuin. Nang gabing iyon, muling nagkasalo ang pamilya sa hapunan. Ngunit ibang-iba na ang atmosfera kumpara sa mga nakaraang gabi. Masayang kinukwento ni Amir ang kanyang bagong trabaho. Ibinida naman ni Sarah ang unang costumer na nagpaayos ng damit sa kanya. Tahimik na nakinig si Laila bago masiglang nagsabi, "Ang babait pala talaga ng mga Pinoy, no Tay?" Tumango si Amir at nagningning ang kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita ni Sarah. "Oo anak, minsan ang pinakadakilang kabutihan ay hindi nangangailangan ng pakiusap, kundi nanggagaling sa pusong gustong tumulong. Sa unang 72 oras, naisip lamang nilang mabuhay. Ngunit ngayon, nagsisimula na nilang makita ang landas kung paano tunay na mabubuhay. At ang kabutihang natanggap nila nang hindi hinihingi ay unti-unting at tahimik na naghihilom ng kanilang mga sugat mula sa digmaan. Kahit nagsisimula ng umayos ang buhay sa maliit na eskinita, ang nakaraan ay hindi madaling nabubura. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, biglang pumutok ang mga kwitis mula sa isang piyesta sa kalapit na barangay. Ang malalakas na putok ay umalingaw-ngaw sa hangin, kasunod ng hiyawan ng mga tao, ngunit para kay Amir, ang tunog na iyon ay walang pinagkaiba sa lakas ng bomba sa kanyang alaala. Napabuntong hininga siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at pinagpawisan ang kanyang mga palad. Ang gumuguhong mga gusali at makapal na usok ay mabilis na nagbalik sa kanyang isipan. Agad siyang tumakbo upang tingnan si Laila sa kwarto. Ang kanyang anak ay nakaupo sa kama, nakayakap sa kanyang mga tuhod at nanlalaki ang mga mata. "Ano yon, Tay?" nanginginig niyang tanong. Lumapit si Sarah at mahigpit na niyakap ang anak. "Mga paputok lang yan sa piyesta, hindi bomba," sabi niya. Kahit na nanginginig din ang sarili niyang boses. Huminto ang mga paputok matapos ang ilang minuto, ngunit ang katahimikan pagkatapos noon ay napakabigat. Naupo si Amir sa sahig, nakasandal sa pader at huminga ng malalim. Narealize niya na kahit nakatakas na ang kanilang mga katawan sa digmaan, ang kanilang mga puso ay nakulong pa rin doon. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa laundry shop, mas tahimik si Amir kaysa sa nakasanayan. Napansin ito ng may-ari ng gusali kaya nag-aalala itong nagtanong. Nag-alangan sandali si Amir bago ikinuwento ang nangyari dahil sa paputok kagabi. Tumango ang Pilipinong may-ari na tila naiintindihan ang sitwasyon. Hindi siya nagbigay ng mahabang litanya ng pag-asa. Sa halip, mahinang tinapik lamang niya ang balikat ni Amir at sinabing, "Kung may ganyang tunog ulit, sasabihin ko sa iyo agad para alam mo at hindi kayo mabigla." Simpleng salita, ngunit pinaramdam nito kay Amir na hindi siya nag-iisa sa paglaban sa kanyang mga alaala. Pagsapit ng hapon, nagdala ang lola sa ibaba ng mga kakanin para kay Laila. Ikinuwento nito, gamit ang senyas, na may piyesta sa kalapit na kapilya. Nagmimik pa ito ng tunog na bang, bang, sabay tawa. Pinanood ito ni Laila at pagkatapos ay bahagyang ngumiti ng may pangunawa. Alam ni Sarah na ang sugat sa puso ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Nagsimula siyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga sentrong nagbibigay ng psychological na tulong para sa mga refugee sa Maynila at nalaman niyang may mga English-speaking volunteers na handang magbigay ng counseling. Nang gabing iyon, muling nagtipon ang pamilya. Mahinang sinabi ni Amir, "Nakatakas na tayo, ngunit ang pagpapagaling ng ating puso ay baka mangailangan ng mas mahabang oras." Tumango si Laila at sinabi ang salitang Tagalog na bago lang niyang natutunan. "Ayos lang po." Ang maikling salitang iyon mula sa bibig ng bata ay nagpangiti sa mag-asawa. Ang anino ng nakaraan ay patuloy na nagmumulto, ngunit sa liwanag ng kabutihan at pag-unawa, nagsimula silang maniwala na kahit hindi mawala ang mga alaala, hindi na ito magiging kasing nakakatakot tulad ng dati. Lunes ng umaga. Nagising si Laila nang may halong pananabik at kaba. Ito ang kanyang unang araw ng pagpasok sa paaralan sa Pilipinas, isang maliit na paaralan
malapit sa kanilang eskinita na inirekomenda ng lola sa ibaba. Kahit isa lamang itong language at activity class para sa mga dayuhang bata at lokal, para kay Laila, ito ay isang malaking hakbang patungo sa bagong buhay. Dahan-dahang sinuklay ni Sarah ang buhok ng kanyang anak at tinalian ito ng asul na laso na nabili niya sa kalapit na tindahan. Magkakaroon ka na ng mga bagong kaibigan, pag-aalo niya rito. Tumango si Laila. Ngunit may pangamba pa rin sa kanyang mga mata. Paano po kung hindi ko sila maintindihan? Kasi hindi ako masyadong marunong magtagalog. Lumuhod si Amir sa kanyang harapan. Minsan, ang ngiti ay mas nakakapag-usap kaysa sa mga salita. Naalala mo ba kung paano kayo naglaro ng bola ng mga bata sa labas? Napangiti si Laila dahil sa paalalang iyon. Pagdating nila sa paaralan, sinalubong sila ng gurong si Ma'am Luz nang may napakainit ng ngiti. Mahusay siyang mag-Ingles at pilit niyang pinapagaan ang loob ni Laila. Dinala ang bata sa isang silid-aralan kung saan may mga bata mula sa iba't ibang bansa at may ilang mga batang Pilipino rin. Sa umpisa, tahimik lang na nakaupo si Laila, mahigpit na nakayakap sa kanyang bag hanggang sa isang batang Pilipina ang lumapit at naupo sa tabi niya. Inalok ng bata ang kanyang mga krayola at sinabing, "Laro tayo?" Kahit hindi naiintindihan ni Laila ang bawat salita, nakita niya ang ngiti at ang pagiging palakaibigan nito kaya't tumango siya. Sabay nilang iginuhit ang isang bahay at mga puno sa iisang papel. Unti-unting lumakas ang kanilang tawanan nang magmantsa ang kulay sa kanilang mga kamay at ang kanilang iginuhit ay nagmukhang nakakatawa. Pagsapit ng tanghalian, inaya ng isang grupo ng mga Pilipinong bata si Laila na sumabay sa kanila sa pagkain. Tinuruan nila siyang sabihin ang mga salitang, "Masarap" at "Salamat." Sinubukan ni Lailang gayahin ang kanilang pagbigkas na nagpatawa sa mga bata dahil sa katuwaan hindi upang kutyain siya, kundi tawa ng isang pagkakaibigang nagsisimula pa lamang. Nang mag-uwian, patakbong lumapit si Laila sa kanyang mga magulang, napakaliwanag ng mukha. "May mga kaibigan na po ako," buong pagmamalaking sabi niya. Nagkatinginan sina Amir at Sarah bago ngumiti ng malapad. Ang bigat ng pag-aalala sa kanilang mga puso ay unti-unting gumaan. Sa ilalim ng bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa labas ng maliit na paaralan, isang batang babae mula sa bansang sinira ng digmaan ang natututong ang pagkakaibigan ay hindi laging nangangailangan ng iisang wika. At marahil, ang mga bagong kaibigang ito ang magiging matibay na pundasyon upang makapag-ugat ang kanyang puso sa bagong lupa. Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang bumaba ang pamilya ni Amir sa eroplano. Ang buhay nilang dating punong-puno ng takot ay nagsisimula ng magkaroon ng matatag na ritmo. Ang pabrika ng paglalaba sa likod ay nagbigay sa kanya ng sapat na kita. Si Sarah naman ay nagkakaroon na ng mga regular na customer sa pagkakarpintero ng mga damit. Si Laila ay laging umuuwing may mga bagong kwento mula sa paaralan araw-araw. Isang hapon, umakyat ang matandang lola sa ibaba, kumatok sa kanilang pinto at inaya silang pumunta sa piyesta ng barangay sa kalapit na plaza. Mabilis siyang magsalita gaya ng dati, ngunit gumamit ng senyas ng pagsisindi ng kandila, pagdadasal at nagmimik ng tunog ng banda na nagpapatawa kay Laila. "Pupunta ba tayo?" Mahinang tanong ni Sarah. Nag-alangan sandali si Amir. Ang alaala ng mga paputok noong nakaraan ay sariwa pa sa kanyang isip. Ngunit nang makita niya ang labis na pananabik sa mga mata ng kanyang anak, tumango siya. "Pupunta tayo ng magkakasama." Pagdating nila sa plaza, ang paligid ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas. Rinig ang mahinang tugtugin ng lokal na banda. Ang hangin ay amoy ng mga inihaw at matatamis na kakanin. Maayos na, nakadamit ang mga tao. Ang iba ay may bitbit na mga bulaklak at kandila, habang ang iba naman ay inaalalayan ang kanilang mga anak ng may ngiti. Nakatayo lang pamilya ni Amir, medyo nahihiya hanggang sa nilapitan sila ng may-ari ng apartment. Ipinaliwanag nito na ang pagdiriwang ay para magpasalamat at humiling ng kapayapaan at kaligayahan para sa pamilya. Dito, mahilig humiling ang mga tao para sa kanilang pamilya, nakangiting sabi ng lalaki. Tumingin sa paligid si Sarah at nakaramdam ng pamamamilyar sa selebrasyon na katulad ng sa kanilang bansa. Kahit magkaiba ang relihiyon at ritual,
Ang intensyon ng bawat isa ay nakakagulat na magkapareho ang lahat ay humihiling ng kapayapaan at kaligtasan para sa mga taong mahal nila. Binigyan si Laila ng isang matingkad na kulay na lobo ng isang volunteer. Tumakbo siyang manood ng mga nagtatanghal, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang tawa ay humalo sa tawa ng iba pang mga Pilipinong bata. Nang dumating ang oras ng pagsisindi ng kandila sa harap ng kapilya, tahimik na tumayo ang lahat. Ang maliit na liwanag mula sa apoy ay nagbigay tanglaw sa dilim. Pumikit si Amir. Hindi siya nagdasal gamit ang panalangin Katoliko o Pilipino, ngunit sa kanyang puso, iisa lamang ang kanyang hiniling. Huwag na sanang marinig pa ng aking pamilya ang tunog ng bomba. Pagdilat niya, nakita niya si Sarah na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Laila. Ang tatlo sa kanila ay nakatayo sa gitna ng mga estranghero, ngunit hindi nila naramdaman na sila ay nag-iisa. Ang kapistahan ng gabing iyon ay hindi ganoon kagarbo, ngunit para sa pamilyang nawalan ng tahanan at seguridad, ang daan-daang maliliit na apoy ng kandila ay sapat na upang magbigay liwanag at magpaniwala sa kanila na ang pag-asa ay laging may lugar kahit sa mga pusong minsan nang nawasak. Sa gabing mahinang bumubuhos ang ulan, ang Maynila ay tila mas tahimik kaysa sa karaniwan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa balkonahe ay may pantay na ritmo. Tulog na si Laila matapos tapusin ang kanyang takdang aralin sa Tagalog, habang si Sarah ay nananahi ng isang polo sa ilalim ng mainit na ilaw. Nakaupo si Amir sa isang maliit na mesa malapit sa bintana. Binuksan niya ang lumang kwaderno na dala niya mula sa Iran. Ang mga unang pahina ay puno ng kanyang mga plano at pangarap sa kanilang bayan, ngunit ang mga sumunod na blankong pahina ay hindi pa nagagalaw. Ngayong gabi, nagpasya siyang sumulat ng isang liham para sa tahanang marahil ay hindi na nila mababalikan kailanman. Sa aming tahanan, hindi ko alam kung nakatayo ka pa ba o hindi. Hindi ko alam kung makikita pa rin mula sa iyong bintana ang parehong kalangitan. Ngunit gusto kong malaman mo na kami ay ligtas na. Tumigil sandali ang dulo ng kanyang pluma. Ang tinta ay unti-unting kumalat sa papel kasabay ng pag-apaw ng kanyang mga alaala. Isinulat niya ang tungkol sa mga halakhak sa kanilang kusina, ang amoy ng tsaa na tinitimpla ni Sarah tuwing umaga, at ang tunog ng mga yabag ni Laila habang naglalaro sa sala. Tanda namin ang lahat at hinding-hindi namin makakalimutan. Napaangat ng tingin si Sarah nang makitang matagal na nakatulala ang asawa. Lumapit siya at umupo sa tabi nito nang walang tinatanong. Ipinatong lamang ang kanyang kamay sa kamay ni Amir. "Namimiss mo roon, no?" bulong niya. Tumango si Amir. "Oo, ngunit nagsisimula ko nang maintindihan na ang tahanan ay hindi lamang isang lugar." Lumingon siya at pinagmasdan ang maliit na kwartong kanilang inuupahan. Kahit hindi ito ang bahay na pinangarap nilang itayo mula simula, naririto ang halakhak ng kanilang anak, ang mainit na liwanag at ang kaligtasan. Isinulat niya ang huling linya. "Minamahal kong tahanan, kahit malayo ang aming nilakbay, bumubuo kami ngayon ng panibagong tahanan gamit ang aming mga pusong patuloy na tumitibok." Nang isara niya ang kwaderno, nakaramdam si Amir ng gumaan na nakapatong sa kanyang balikat. Hindi iyon pagkalimot sa nakaraan, kundi pagtanggap dito. Patuloy ang pag-ulan ng gabing iyon, ngunit sa loob ng maliit na kwartong ito, walang sirena, walang pagyanig mula sa bomba. Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga taong kanyang mahal at ang lumilinaw na katotohanan na ang tahanan ay hindi isang nawalang lugar, kundi kung saan man ligtas at magkakasama ang pamilya. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Ang maliit na eskinita na dati nakakapanibago ay naging pamilyar na sa pamilya ni Amir hanggang sa maramdaman nilang ito na ang tunay nilang tahanan. Ang boses ng magtataho sa umaga, ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas ng gusali at ang mga pagbating, "Kumusta po?" mula sa mga kapitbahay ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Mas bumilis na ang kilos ni Amir sa laundry shop. Kaya na niyang makipag-usap ng basic Tagalog sa mga customer. Kahit may puntong Iranian pa rin siya, ang kanyang mainit na ngiti ang dahilan kung bakit pabalik-balik ang mga parokyano. Dumami na rin ang costumer ni Sarah dahil sa kanyang pulidong pananahi. Marami ang nagre-rekomenda sa kanya
kaya't nagsisimula na siyang magplano na bumili ng sarili niyang sewing machine balang araw. Para naman kay Laila, ang maliit na batang dati takot na takot sa sirena, ngayon ay nakakakanta na ng lupang hinirang ng buong sigla at marami nang naging matalik na kaibigan. Gustong-gusto niyang ikwento ang mga nangyari sa paaralan bago matulog. Ang kanyang halakhak ang naging musika na pumuno at nagbigay buhay sa kanilang maliit na kwarto. Isang araw, tumawag si Ma'am Luz upang ibalita ang isang magandang balita. Ang paaralan ay may programa para magbigay ng scholarship sa mga dayuhang bata na masigasig mag-aral. Napili si Laila na mapabilang sa programang iyon. Nang ibalita ito ni Laila pag-uwi, mahigpit na nagyakapan ang pamilya at hindi na malayang tumulo ang mga luha ng kagalakan. Kinahapunan, naglakad ang pamilya patungo sa kalapit na plaza. Walang piyesta, ngunit gusto lamang nilang magpasalamat sa buhay na nagdala sa kanila sa puntong ito. Nakatayo si Amir at pinagmamasdan ang kalangitan na unti-unting nagkukulay kahel. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang kapayapaang matagal na niyang hindi nararanasan. Sa tingin mo ba, makakapanatili tayo rito? Mahinang tanong ni Sarah. Tumingin si Amir sa kanyang asawa at anak bago ngumiti. Sa tingin ko, pumili na ang ating mga puso. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Hindi niya nakalimutan ang kanilang pagkawala o ang mga nakaraang alaala. Ngunit nauunawaan niya na ang buhay ay patuloy na umaandar at minsan, ang pagsisimula muli ay hindi nangangahulugan ng pagtatraidor sa nakaraan. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa hinaharap. Tumakbo si Laila upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa ilalim ng bandila ng Pilipinas na malayang pumapagaspas. Ang halakhak ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa gintong liwanag ng bagong araw. Mahigpit na hinawakan ni Amir ang kamay ni Sarah. Sa lupang dating nagsilbing pansamantalang kanlungan lamang, ngayon ito na ang lugar kung saan nag-uugat ng matibay ang kanilang mga puso. At sa wakas, ang pamilyang tumakas mula sa digmaan sa loob ng napakahabang 72 oras ay natutunang ang kabutihan ng mga estranghero ay sapat upang tuluyang bigyan ang isang refugee ng sariling tahanan. Pinatutunayan ng kwentong ito na ang maliit na kabutihan ay maaaring magpabago ng buong buhay ng isang tao. Kung ipinagmamalaki mo ang pusong Pinoy at ang bayanihan ng mga Pilipino, i-like ang kwentong ito upang maipasa sa iba at i-type ang salitang Pusong Pinoy sa comments upang magbigay ng inspirasyon sa mga ganitong pamilya sa buong mundo. Kung ang kwentong ito ay nagpangiti sa iyo o nagpaluha, i-share ito sa mga taong mahal mo. Dahil marahil, mas kailangan ng ating mundo ang mga ganitong kwento kaysa sa mga masasamang balita.